Kumusta? Mabuti! For today's video. For today's video, ito yung araw na kukuha ko ng sahod sa post office pagkatapos ng bakasyon sa Pinas. Dahil nga si Nilo siyang assistant ni Lola na tagakuha ng cheque na siyang ibabayad sa akin ni Lola. Kapag nga kulang ang nakukuha ni Lola sa kanyang insurance ay cheque ang ibinabayad niya sa akin na pandagdag sa halip na cash. Pang 21 days na sahod nga lamang ang makukuha ko niyan dahil 21 days lamang ang aking naipasok sa trabaho bago ako umuwi ng Pinas. At ganun nga lagi ang aming eksena kapag sahudan, laging may pa-flashlight dahil hirap si Lola na maaninag kung saan siya susulat. At minsan nga nagkakamali na din si Lola ng pagsulat at kapag ganun nga ay kinakailangan na ulitin. 91 years old na nga si Lola pero matalas pa ang isipan niyan at mata nga lamang ang may problema. Pagdating naman ng hapon ay nagpunta na din ako sa post office para ihulog na yung cheque na karagdagang bayad ni Lola. At syempre, biyabit ko na naman ang aking mahiwagang agala o trolley bag dahil diretso na din ako sa pamimili. Nang pababa na nga ako ay ayaw gumana ng elevator ng araw na yan kaya sa may hagdanan na lamang ako dumaan. Kami nga mga caregivers dito sa Israel kapag nagbabakasyon sa Pinas ay hindi buo ang nakukuha sahod habang nakabakasyon. Hindi katulad sa ibang bansa na kahit nakabakasyon ay tuloy pa din ang sahod. Sa unang taon ng pagtatrabaho namin dito sa Israel ay meron lamang na 14 days na binabayaran sa amin na vacation. Pero habang tumatagal ay nadadagdagan din naman yon at sa mahigit 8 years ko nga dito sa Israel ay meron na akong nakukuha na 19 days na vacation pay. Napakaganda nga magtrabaho dito sa Israel pero yun nga lamang ay stop hiring pa din sa Pinas. Dahil merong hindi na pagkasundo ng Israel at Pinas sa pag-a-apply ng mga caregivers papunta dito sa Israel. Kaya ang nangyari ay mas nag-focus na lamang ang Israel sa pagkuha ng ibang lahi katulad ng mga Indian. Dati ay mga Pilipino ang may pinakamalaking populasyon ng mga caregivers dito sa Israel pero ngayon ay madami na din ang mga Indians. At sila nga yung mga lagi ko nakakasalubong at nakakasabay kapag lumalabas ako sa halip ng mga Pilipino. Sana nga ay magbukas ulit ang Pinas sa pagtanggap ng mga aplikante papunta dito sa Israel dahil napakarami pa din na nagnanais na makapagtrabaho dito. At ayun nga at bago ako pumunta dyan sa post office ay nag-grocery muna ako dahil napaaga ang aking labas. Pagdating ko nga ay diretso na ako dyan sa pagkuha ng number, ang kaso ay arrived too early pa para sa aking online appointment kaya naghintay pa ako ng ilang minuto bago ulit ako kumuha. At ayun nga okay na, hintayin ko na lamang natawagin ako at habang naghihintay nga ako ay napansin ko yung napaka-cute na aso na talaga namang nakasapatos pa. Mahilig nga mga tao dito sa Israel na mag-alaga ng mga aso at kahit nga saan ay kasama nila. May nag-comment nga dati na bakit daw hindi pag-alagain si Nili ng pusa o kaya ay aso para malibang at pangtanggal din ng stress. Ayun nga sarili ni Nili ay hindi niya maalagaan, ayun pa kayang mag-alaga ng aso at pusa. Pero ang totoo ay ayaw ni Nili na mag-alaga ng aso at pusa dahil takot siya. At ayun nga nakuha ko na din yung aking ibang sahod at hindi na nga din nagtatagal sa akin yan dahil sa aking mga gastusin sa aking ipinapagawang private resort. Malaki-laki nga ang gastos pero okay lang dahil masasabi ko na may napuntahan naman ang aking pinaghirapan. Kaya sa mga katulad ko na OFW hanggat maaari ay sikapin natin na makapag-ipon dahil hindi pang habang buhay ang ating trabaho dito sa ibang bansa. Dahil darating din ang araw na kailangan nating umuwi ng Pinas at kapag nangyari yun ay masasabi natin na handa tayo kapag meron tayong naipundar o kahit paano merong naipon na pwedeng pansimula sa Pinas. At ayun nga pagdating ko ng bahay ay pinaayos sa akin ni Nili ang kanyang TV dahil simula daw nang umuwi ako ng Pinas ay hindi niya yan mapanoodan. Inilagay sa lahat ko. Basa. Minsan nga kapag biglang nawawala ng kuryente ay namamatay din yung cable kaya kailangan ulit buhayin. At kahit nga ituro kay Nili kung paano ang gagawin ay ayaw naman niyang pakialaman yung cable kaya ang ginagawa niya ay hinihintay na lamang niya ako para mag-ayos. At habang wala siyang TV ay doon siya nakikipanood sa kwarto ni Lola at ang mga pinapanood naman niya ay mga pambata na palabas. Ay siya hanggang dito lamang ating kwento for today's video at maraming pong salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please follow and share Aqua Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!